Bago tayo umikot sa buong Pilipinas gamit ang ating mini camper van ay nabigyan muna tayo ng pagkakataon ng GWM Philippines upang masubukan itong isang unit nila. Ito ang GWM Canon SLU 4x4. Let me give you a quick tour. Ang GWM ay naitayo noong 1984 pa at kung titignan natin ang record nila ay isa pa nga sila sa mga nangungunang brand pagdating sa pagpo-provide ng sasakyan sa China. At pumasok naman ang market ng GWM dito sa Pilipinas ngayong 2023 lang, kaya bagong-bago pa ito sa market natin. At ngayong alam nyo na yung history ng GWM at GWM Philippines ay bibigyan ko kayo ng mabilis na tour sa napakagandang pick-up truck na to. Tara! Pagpasok pa lang natin sa sasakyan na to ay makikita na natin na napakaganda ng interior at fully digital cluster ito. Kung titignan mo ang interior nito ay para kang nagmamaneho ng isang napaka-luxurious na sasakyan dahil napakasimple pero napaka-elegante ng datingan. Kompleto na yan mula sa mga leather seat, driver assistance at iba pa. Fully automatic with all-wheel drive system at 8-speed din ito kaya hindi ka mabibitin sa mga ahon at mga kalsadang pupuntahan mo. Isa pang magandang feature nito ay meron nitong effective cruise control mga kabata, kaya hindi ka masyadong mapapagod at mas safety ka sa daan dahil may 360 camera na din ito. Pagdating sa driving experience ay napaka-smooth din dahil sabay na sabay ang disenyo nito sa mga modelong sasakyan ngayon. At ganito naman ang itsura niya dito sa labas. Makikita natin ang napakagandang detalye nitong sasakyan itself. Pero syempre, i-admire din natin na nagpapogi talaga dito ang setup niya. At ngayon ay ipakita ko naman sa inyo yung mga modification na ginawa nila dito. At unang-una nga dyan ay itong ating mga side owning na makikita nyo dito, sobrang luwang. Parang 2x3 ang size nito kung hindi ako nagkakamali. At dito sa loob nito ay pwede ka nang maglagay ng mga table, mag-set up ng kainan or tambayan na din. Tapos isa pang maganda, dito sa likod natin makikita naman natin itong ating rooftop tent na napakaluwang, kasyang 3 hanggang 4 na tao dito. At pwede ko kayong bigyan ng tour sa taas. Pakita ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala, safety naman itong mga ladder na to. Ito ang itsura ng loob ng ating rooftop tent at napakaluwang, napakaganda. And as you can see ay pwede tayong mahiga dito. To give you a perspective, ganito po pala ang itsura nitong ating mga rooftop tent kapag nakatupi siya. Pagkatapos, pag sinet-up natin siya, mga 2 hanggang 5 minuto, depende sa bilis mo, ay masiset-up mo na itong rooftop tent na to. Hardshell din pala yung takip nitong ating rooftop tent. Pagkatapos dito naman sa ating mga roof rack mga kabatak ay aluminum naman ito. Napakatibay. Kung titignan nyo, nakasakay ako dito ngayon sa itaas habang pinagmamasdan ng magandang view. Yung ganitong klaseng setup ay napaka-practical. Side owning lang tapos rooftop tent ay pwede ka nang mag-car camping. Napakagwapo pa ng sasakyan mo. Isa sa mga modification nito na sobrang naiinggit ako na sana magkaganito ako kay Vantot ay itong ating mga water tank. Dahil itong faucet na to ay nagbubuga lang naman ng tubig na pwede ng pangligo mga kabatak. At ang water tank niya ay itong nasa itaas. At napakagandang modification nito kapag nasa outdoor ka kasi pwede kang maligo. Woo! Ligo ka bro. Ligo tayo. Ligo. Yup, I know, hindi na bago ang mga ganitong klaseng water tank setup. Pero syempre, napaka-useful niyan kapag nasa outdoor ka. In fact, ginamit ko na nga yan habang naliligo sa dagat dahil walang mapagbanlawan. Parang aso lang kung maligo, Lem official. Anyways, meron akong simpleng joke dito. Actually, double purpose ito. Pwede mo na din siyang pang car wash. Yan. So, pag madumi na yung sasakyan mo, pwede ka mag-car wash, diba? O, car wash muna. Dito naman sa likod ay makikita natin itong ating mga utility rack kung saan dito din nakapatong itong ating mga rooftop tent. At napakaganda niyan dahil papakita ko sa inyo yung benefit niyan sa likod. Dahil maliban sa napakaluwang na ng bed space nito, ay nagiging
bubong din natin itong ating mga rooftop tent. So hindi tayo madaling mababasa. Pwede natin tong tambayan katulad ng ginagawa ko ngayon. Panalong panalo ang modification. Kung plano mo naman itong ipasok sa mga trails ay pwede lang din dahil napakaganda ng suspension nito. And not to mention ay sinubukan ko po ito sa mga light trails pati na din sa ilang mga river crossing at talaga nga namang hindi ka mabibitin. Bro, ano masasabi mo sa performance? Grabe, goods na goods. Sarap, no? Ganda ng torque niya. Malakas. Malakas, no? Walang baon, no? Walang Hanip. Kahit saan namin ilusot, pwede. Sa ilang araw na paggamit ko sa GWM Cannon pickup truck na to, ay eto lang yung masasabi ko. Hindi kasi natin siya pwedeng ikumpara kay Vantot dahil magkaiba naman sila ng classification. Pero kung itatabi natin ito sa ibang mga pickup truck na kalinya niya katulad ng Ford, Hilux or Navara ay hindi ka na maiiwan dito. And additionally, ang isa pang gusto ko dito ay etong ating mga mud terrain tire na nasubukan na din natin yan sa off-road, light trail, pati na din sa pagtawid ng ilog at sa mga kalsada, pati na din sa mga trails na katulad nito ay okay na okay siya dahil all-terrain na yan. At pagdating sa pag 4x4 ay kayang-kaya nitong mag-produce din ng napakalakas na power dahil ang engine po nito ay 2.0 with 4-cylinder turbo. And yes, diesel engine po ito na may 4-cylinder at 8-speed na din ito kung hindi ko pa nasabi, kaya hindi ka talaga mabibitin kahit sa rektahan mo sa expressway. Hindi ako kaganon kagaling pagdating sa makina, pero magaling ako pagdating sa mga ganitong outdoor activities. Kaya kung may babaguhin man ako dito, siguro yung side ng camping tent at camping awning ay pagbabaliktarin ko para mas maganda at mas maluwang yung malalakaran mo. Pero syempre may mga advantage and disadvantage din yan. Pag katulad nito ang setup mo na nandito ang awning, ay pwede kang pumasok sa yung tent nang walang nagiging problema kapag umuulan. Kapag nasa kabila kasi, ang advantage naman nun ay mas maganda siyang tignan kapag nakalatag yung iyong tent tsaka yung ating mga awning. Kaya yun yung isa sa mga maa-advise ko. Or hindi man advice, yun yung isang gagawin ko kung ako ang magsiset-up nito. Pero dahil may water tank din naman tayo dito na napakaganda, ayan, okay na din na ganyan ang itsura niya. Nasa kabila talaga. Para dito na lang din tayo maliligo. At isang way lang din yung kailangan natin kuhaning space kapag magpapark tayo. For example, ngayon, dito ka lang papark, dito lang din yung kakainin mong line. Ito din yung ilang mga kapansin-pansin na features na nagustuhan ko sa sasakyan na to. Unang-una na dyan ay yung ating mga auto handbrake na kung saan pag pinindot mo ang button na to ay automatic na siyang hindi bababa kahit naka-uphill position ka pa. You can also adjust the steering wheel para matansya mo kung gaano katigas ang gusto mo. Lalo na, napaka-importante nito kapag nasa off-road ka or 4x4 yung ginagawa mo, ay sobrang halaga niyan para may konting kabig or tigas yung manubela. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang downhill assist nito, tsaka ang driver assistance kung saan may mga cameras tayo kapag lumiliko at umaatras na talagang sobrang useful kapag ganito kalaki ang sasakyan mo. Overall, sa ilang araw na paggamit ko dito ay hindi naman ako nagka-problema maliban lang sa isang bagay. Yun ay palaging na itatanong sa akin kung anong brand nga daw ba ito. Again, this is GWM Cannon Pickup mga kabatak. Hindi pa lang ganun kakilala siguro yung brand dahil bago nga lang to sa market ng Pilipinas. Pero yun nga yung goal natin, bakit tayo nandito, ang ipakilala sa inyo ang brand na to. Kaya malay nyo, di ba, sa susunod, ganitong sasakyan nang iikot natin sa Pilipinas. At hindi naman masamang mangarap, di ba? Malay lang natin, GWM, di ba? Baka naman, ikot natin sa Pilipinas to, 2 buwan lang. Ang tanong ay magkano naman yung presyo ng sasakyan na to? Siguro ilalagay ko na lang dito yung listahan dahil dumedepende kasi yan sa variant at klase ng sasakyan. Pero ito yung listahan ng mga pick-up truck or mga GWM Cannon na nasa list nila na available sa kanilang mga shops. Bago matapos ang video na to, gusto ko lang pasalamatan ang GWM Philippines sa pagpapahiram sa atin ng unit na to. Pinagkatiwala nila sa atin to ng mahigit 2 linggo at nasubukan natin sa iba't ibang klaseng terrain. Sobrang salamat po and hoping na makatrabaho ko po uli kayo. Ngayon sa mga nanonood naman, anong masasabi nyo dito sa sasakyan na to? Tingin nyo maganda ba siya? Or yung kahit yung itsura lang niya, i-comment nyo dyan sa baba. Ano sa tingin nyo? Maganda ba tong i-tour sa Pilipinas? Yun yung magandang test dyan, di ba? No? Mr. Cameraman. Noon. But anyways mga kabatak, thank you so much sa panonood and I hope supportahan nyo pa din yung mga platform natin from Facebook, YouTube, and TikTok. Tsaka follow nyo na din yung platform ng GWM Philippines upang sa ganon masundan nyo yung mga sasakyan na inilalabas nila dito sa Pilipinas. Again, salamat sa panonood. See you!